RSG frontliners because of their lineup. Very squishy in general. Aside from the Edith, walang haharap. Sabi nga ni Hans, the proactive cook craft. Oo, para dito sa FNOP. Pero look at that activeness sa mapa. Singiran, ito yung tapang. Ito yung gigil na hinahanap natin. At kainunti-unti niya nang binabalik. Isang kaisap kanina, Athena, napakatapak ng mga bitawan and Palaban eh. Diba? Palaban. Pero ito yung laban. Just regaining na nga lang din yung aggressiveness. But of course, sa mga potential pick-offs na pinag natin. Yeah. Kaso teka lang, sinalubong siya doon. Brusco! Prince, no? And this is a friend of Avexana. Nagtatansyahan, Brigida. Ang ganda ng pagsasama-samang ginagawa rito ng Fnatic Onyx. Even kaya kahit isa siya ay napakaingat. Pero teka lang, nauna na si Gibor! Secure ang kanya magiging target. At ang alin frigid laser, may ilang tatamaan. Dark Side Pulse activated. Natilim ang paligid. At secure kang tatanggalin dito ng RSG Philippines. At the 1-for-1 ang magiging palitan doon, Brigida. But they don't stop there. Dahil dito umaali-aligis pa rin sila. Hindi mag-hit yung damage figure. But instead, ito muna yung stick to figure or stick to plan ng FNOP. Nag-set up at halo ng Brusco. King Kong will still get the turtle. But for Rado, nice try. With the outright reskill kung sakali. For a funny 10 na ngayon. Grabe. Si King Kong, na-check din natin kung bakit nga ba sila nade-delay. Kasi ito yung ginagawa sa kanya. Super friends ko na last hit. Irredeemable. Binanggit ko pa lang yung gap. At yung naging epekto, ngayon ginagawa na naman ng FNOP. Hindi naman galing sa mga tagong lugar si Brusco. Okay na yun for Fnatic Onyx. Pwede na nilang pakita yun sa mga sarili. Pero teka lang kay Igor Gamuntikan. Makuha yung unang pick-off. May lalaban pa ba yun ng RSG? Mukhang hindi na muna, Brigida, kasi delikado. And it all started with the drop din. Yung flex kasi nung Ruby talaga. Eh, kay Kero naman ng Jerker, definitely, sobrang ganda. Lagi nung nagiging potential pick-off sila or nagiging setup sila. Oops. 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 Oh! Ay, papasok na nga lang na dito si King Kong. Let's go with Clear Kill. And lock and loaded kasi agad dito si Kier. Kung hindi man makahanak yung ay pendant niya, imagine may Brusco pa na naging stretching somewhere along sa Fnatic Onyx. Very well anticipated from Fnatic Onyx usually. Yung mga ganong klase. Diba? Na-engage yung Libor katulad na lamang nito. Papunta pa lang si Tibor, pero mukhang pinapauwi na agad siya dito ng Fnatic Onyx Philippines. He will go down. Ira trying to run away. Makakasecure ulit ng kill dito ang Fnatic Onyx Philippines. Dahil si Jose ngayon na magiging target. Kelva with a double kill. Fnatic Onyx Philippines. Itong lumapit dahil napakaraming nakaharang na miyembro ng Fnatic Onyx. At gaya nang nasabi mo, libreng Lord na nga ito na na talaga nilang ilaban ito kahit sino pang miyembro ng RSG. Establish agad lahat ng lead and look at that. Ngayon, tatry ni Irad namang outplay. Types of blades ay inactivate na. Babalik yata din si King Kong. There's a King Kong! The swag from King Kong and Irad. Sasama ng alam din dito si Kirk. May mahahatak at si Irad ang mamamatay! Mapipilitan talaga sila na ilaban ito ng sama-sama kasi nabawasan sila. At may nakahatak pa! At si Nibor pa nga matatarget nila. Look at that layer of a skill. Ngayon mapipilitan gamitin agad the Frigid Glacier. There's the round 2 for King Kong and Irad. Saan na yun, lalo na't ang dami nakaabang. Especially for Nibor na pinaka-inaasahan talaga. Still at 100% Brigida. To be honest, for RSG Philippines, hindi pa natin makita kung ano nga ba yung fullest potential ng isang Hellcourt for our home. Kasi pensahan nila ito, pero papaano? Kasi isang inhibitor turret na lang ang meron sila. At sinalubong pa ni King Kong! Si Irad! Saka pupunta Irad! Diyan ka lang! At ngayon pinapataas nila ang mga kamay ng RSG Philippines. Dahil isa-isa lang ang pumapasok na isang mamamatay. At yun na si Kirk. Kaso nga na si Nibor, ay wala na nga lang din. Nibor sa Nibor. Pero for Fnatic Onyx Philippines, tuloy-tuloy ang abante. At tuloy ang panalo. Taking game number 1. Na-deny ang plano ng RSG Philippines. For friends, will they circling eagle their way to a win streak or will it be extended by RSG? Casters, pasok. Pero bukod doon, syempre tignan po natin kung paano nga ba nila mapapagana yung gantong klase. Of course, ay yung ilang sa kung paano ka pepwestoan po forma. Pero wait lang! Teka lang naman kasi! Kita na lang natin na mag-rely ang RSG sa capability nila na mag-compose ng isang magandang formation for team fights. Pero wait lang,
Diba? Kakasabi ko pa lamang, may isang UFO, guiding wind is the key. Form FNOP at siya pa makakakuha ng kill doon. There's going to be the Lantern Flavor Stones there na magagamit. Kapalit niyan ay buhay ni Brusco. Na-attempt na clash ng RSG. Parang wala lang nangyari. Naglalim kayo, tapos biniting nyo rito. Alis lang din ang Fnatic Onyx. RSG Philippines, pero mukhang hindi sakali kasi may King Kong din. Napapasok na niya ng Quad Shadow. Konting pitik lamang. Ang kuhain and isa na namang buff na deny yun para dito na jungler ng RSG. Pero speaking of jungler ng RSG, napitas pa nga siya. Daming dinideny dito ni King Kong. Hindi na lang buff, hindi na lang posisyon, pati yung vision ngayon ay ini-eliminate nila dito sa RSG Philippines. And that's going to be another turtle falling at the hands of Fnatic Onyx. At ngayon kahit yung orange buff Brigida, kukunin na rin yata dito ni King Kong. Papaano ka na lang talaga pwesto bilang RSG Philippines sa ganitong klase na sitwasyon? Pero Irad, teka lang, mahanap pa si Kelra! Pero nabitin yata! Kinaya pa rin tumakas ni Kelra. Kaso nga lang, look at Super Prince! Hindi na siya si Super Prince, si Superman na siya, Brigida. Layo. Balikan natin yung mga panahong hindi naman ganun kalayo yung mararating at malilipad ng Circling Eagle eh. Pero nga, na-adjust na kasi yun. Kahit yung yung sabihin na natin yung capability nila dito, nasabihin natin pwede sila ma-prevent ng Fnatic Onyx Philippines at 5 minutes pa lang tayo, Brigida. Oo. Diba? Iniisip ko rito kung papaanong pwedeng kapitan ng RSG Philippines yung mga teamfights na kompleto sila. Pero mamaya na naman, hindi yata sila magiging kumpleto kasi isa-isa silang pinapatumba pag nakikita sila ng Fnatic Onyx. At ito nga lang, nakikita rin ni King Kong. Nakuha man siya doon ng sagliting aqua pero hindi sila yung sasaglitin dito. Especially with the kind of damage sa binabato sa kanila. Nandun ang another Circling Eagle. Uy! At kasabay niya ang Lantern Flare with the Stone Flare. Pero mukhang makakatakas pa rin dito ang Super Family. Damage para rin magkaroon ng kaunting kumbaga freedom si Irad na lumipad at maghanap ng targets. Pero dinedeny din kasi yun ng paulit-ulit ng Fnatic Onyx kasi kakapusin ang Fnatic Onyx ng damage. Yeah, and ngayon, ang kailangan nila bumawas or sumit up. And speaking of setup, eto na naman si Brusco. Nandun ang wall. Pero tatalon lang naman sa bakod doon sila. Makakaligtas. Pero look at Kirk. A Praise Shot activated. Napakasakit mo, Kuya Kirk. At mukhang nowhere to go na naman dito si Light but fall down. MC Light kanina nung last defense naman galing sa likod. So we'll see how this goes kasi Fnatic Onyx, napakatapang na lang nilang lumusob at sumugod. Papatumpahin na agad nila ang isang inhibitor turret. Malinis ang nagiging galaw ngayon ng Fnatic Onyx Philippines. At kasabay nga nun ay talagang yung timing din ng purple buff. Wala silang pinalagpas na sandali, Brigida. Every moment, every buff counts here for King Kong. And now magbubunga pa on a 10.5k gold lead for Fnatic Onyx Philippines for game number 2 alone. 1-9 pa rin ang kill score, Brigida. And right now for RSG Philippines, sobrang liit na nung nagagalaw. Sama yung Lord Objective, magkakakuha na naman yata ng inhibitor turret, pero grabe! Ito na yung inaantay natin na penalty zone. Kaso yung counterplay na nanggaling doon kay Brusco ay mukhang magbubunga ng isang magandang fight at isang magandang mga pick-up. It's going to be Kirk falling down. Pero ito ang pagpasok ni Kelra sa pagkalmot. Nakakasecure pa nga ng dalawa. And that's going to be a double kill. Fnatic Onyx Philippines mukhang nagkaroon ng maraming trade-offs doon. To what cost? Kasi ang Fnatic Onyx, kumakatok na yata sila sa base ng RSG Philippines. At nandito na nga sila, gusto na lang nila tapusin dahil Fnatic Onyx Philippines will sweep off RSG